Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaking nagpaputok ng baril, arestado sa Roxas, Palawan, ilegal na baris nasamsam. Wanted person sa kasong murder, nasa kote ng Northern Samar PNP. At miyembro ng Covides Terrorist Group, voluntaryong sumuko sa Zamboanga del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Walang takas sa batas ang top 1 provincial most wanted person sa La Union matapos siyang maaresto ng mga tauhan ng Bacnotan Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Police Master Sergeant Marvin Jake Romero sa report. Naresto ng Bacnotan PNP ang isang top 1 provincial most wanted person sa Bacnotan, La Union. Ayon sa ulat ng Bacnotan Municipal Police Station, bandang alas 6:47 ng gabi, naresto ang suspect na kinilalang na si alias Darwin, 43 taong gulang, isang tricycle driver at residente ng barangay Rimus 2, Luna, La Union. Naresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Section 5B, Article 3 ng Republic Act 7610 o ang batas na nagpoprotekta sa mga bata laban sa pang-aabuso sa ilalim ng Criminal Case Number 18137. Dinala ang suspect sa istasyon para sa karagdagang dokumentasyon at disposisyon bago ipasa sa korte ng pinagbulan ng kaso. Mula dito sa Ilocos Region, ako yung PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Matapos magdulot ng takot sa mga residente, arestado ang isang lalaki sa Roxas, Palawan matapos umanong magpaputok ng baril sa kanilang lugar. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Abigail Datu. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki sa barangay Abarawan, Roxas, Palawan matapos umano itong magpaputok ng baril nang walang pahintulot noong ika-6 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Roxas Municipal Police Station, dakong alas 11 ng gabi nang maaresto ang suspect sa Purok Maagap matapos makatanggap ng tawag sa cellphone ang istasyon ng bandang alas 10:30 ng gabi hinggil sa umanong insidente ng pagpapaputok ng baril sa naturang lugar. Agad namang rumisponde ang grupo na pinamunuan ni Police Lieutenant
Daniel A. Arevalo, Deputy Chief of Police, na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect. Nasamsam mula sa pag-iingat ng suspect ang isang unit ng 9mm caliber pistol China brand, 2 9mm magazines, 22 bala ng 9mm, isang blue Hello Kitty coin purse, at isang fired cartridge case ng parehong kalibre. Isinagawa ang tamang inventory at marking ng mga nakuhang ebidensya sa presensya ng suspect at isang barangay opisyal ng Abaroan, Roas, Palawan. Sa beripikasyon ng mga pulis, nabigo ang suspect na magpakita ng anumang dokumento o lisensya na magpapatunay ng legal na pagmamay-ari ng naturang baril at bala. Dahil dito, ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang mabilis na pagresponde ng mga pulis sa insidente ay patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Dato, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Hindi nakaligtas sa batas ang top 2 provincial most wanted person sa Bulacan matapos siyang arestuhin ng mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong statutory rape. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mildred Tawagon. Ito ng mga operatiba ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company ang isang top 2 most wanted persons sa provincial level sa ginasang operasyon sa Barangay Pio Cruzcusa, Kalumpit, Bulacan. Kinilala ni Police Major Norheda Usman, Acting Force Commander ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company, ang naarestong sospek na si alias Carlo, 22 anyos, binata, walang hanap buhay at residente ng naturang barangay. Ang operasyon ay resulta ng pinagsanib na pwersa ng tracker team ng 2nd Platoon, katuwang ang mga tauhan ng Kalumpit Municipal Police Station, 301st Maneuver Corps at Regional Mobile Force Battalion 3. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Patuloy naman ang Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pinaigting na kampanya laban sa mga most wanted persons sa lalawigan upang mapanatili ang katahimikan, seguridad at kaayusan sa komunidad. Hinihikayat din ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng mga individual na nagtatago sa batas. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Hindi nakalampas sa mga mata ng batas ang isang lalaki matapos siyang maaresto sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City dahil sa iligal na pag-iingat ng baril. Ang report mula kay Police Corporal Abigail Rojas. Arestado ang isang 37 anyos na lalaki matapos mahulihan ng iligal na baril ng mga operatiba ng Caloocan City Police Station sa Barangay 176A, Bagong Silang, Caloocan City, dakong alas 12:50 ng madaling araw. Base sa tip mula sa isang concerned citizen, agad na rumesponde ang mga tauhan ng Substation 12 ng Caloocan CPS. Nakita ng mga pulis ang hawakan ng baril na nakalitaw sa bewang ng suspect kaya agad itong inaresto. Nakumpiska mula sa kanya ang isang kalibre 38 na revolver na walang serial number at may lamang 2 bala. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rojas. Muling ipinagkatiwala kay Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. ang pamumuno sa Police Regional Office 2 matapos siyang muling itilaga bilang Regional Director ng rehiyon. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Rochelle Ledesma. Kakatalaga bilang Regional Director ng Police Regional Office 2 ni Police Brigadier General Antonio Pasis Maralag Jr. sa isinagawang turnover of office ceremony na ginanap sa Police Regional Office 2 Covered Court, Camp Marcelo Aduro, Tugigraw City, Cagayan
Nito lamang 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard Banac ang seremonya. Ito naman ang naging mensahe ng Police Brigadier General Roy B. Pareña, ang outgoing Regional Director sa mga miyembro ng Valley Cup. Sa awan ng Diyos, sa cooperation po ng lahat, matahimik naman po ang babalikan. Hindi binalikan na kasi may order na po kami ni General Maralag. Yung kanyang iniwanan at binalikan ay maayos pa rin. So matahimik po ang Cagayan Valley at masaya po ang mga tao. Samantala, ito naman ang bahagi ng mensahe ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Maralag. To the officers, men and women of Proto, you have always been my strength and my pride. Your sacrifice often go unnoticed by, but not by me. Know that under my leadership, your welfare, growth, and professional development will be prioritized. Natikman nyo na po sa akin yan for the past 10 months, 8 months. Expect accountability, but also support. Expect high expectations, but also the recognition you deserve. Always remember, doing your best is more important than being the best. In this profession, it's not about the spotlight or competition. It is about consistency, dedication, and heart in every patrol. Every report, every sacrifice, they matter, they make a difference, they save lives. Dagdag nito, ito din ang pinarating ni Police Lieutenant General Banac bilang kinatawan ni Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. In every decision, every deployment, and every act of service, the focused agenda of the PNP Chief General Nartates Jr. ensures that our presence is not only effective, but meaningful. Serbisyong mabilis, tapat, at nararamdaman remains our compass guiding bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Ang seremonya ay nagpapakita na ang Police Regional Office 2 ay magpapatuloy sa kanilang pagsusumikap na mabantayan ang katahimikan at kaayusan ng rehiyon sa liderato ng isang pinunong may puso na maglilingkod sa lugar na umubog sa kanyang kakayahan upang magserbisyo ng disiplinado at tapat sa sinumpaang tungkulin para sa bayan at mamamayan. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rochelle Ledesma. Tunay na di lamang sa pagpapatupad ng batas na katuon ng kapulisan, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Matapos makaisa ang Inayan Cups sa pamamahagi ng relief goods sa mga residente ng Mountain Province. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Lenny Valerio. Muling ipinakita ng Diwa ng Bayanihan sa pagbibigay ng kawanggawaan ng mga Inayan Cups sa Social Welfare and Development ng Mountain Province sa paghahatid ng mga food packs noong 5 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang pagtutulungan ng mga tauhan ng 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Provincial Headquarters ng Mountain Province Police Provincial Office, kasama rin ang mga criminology interns students ng Mountain Province State University ay nagsagawa ng pagbabawas ng 700 kahon ng family food packs at 400 kahon na handa ng ipamigay sa Bontoc Mountain Province. Sa ganitong aktibidad sa pagtulungan sa pagitan ng iba pang ahensya sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa publiko ay nagpapatunay ng matibay na pagsasamahan. Ito rin ay nagpapakita kung paano ang Inayan Cups ng Mountain Province na kahit lampas sa mandato nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay nakatuon din sa pagsuporta sa mga kawanggawa ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa bisa ng search warrant, nasa kote ng mga operatiba ang isang lalaki
matapos makumpiskahan ng ilegal na baril at mga bala sa isinagawang operasyon sa Iloilo City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Arestado ang isang lalaki matapos magsagawa ng matagumpay na operasyon ang mga tauhan ng Iloilo City Police Station 2 na pinangunahan ng kanilang officer in charge na si Police Captain Jeffrey Delgado kasama ang Special Weapon and Tactics Team ng Iloilo City Police Office sa bisa ng isang search warrant sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City noong ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang nasabing search warrant ay nilagdaan ni Honorable Cyril Regalado, Second Vice Executive Judge ng RTC Branch 31, na humantong sa pagkakaaresto ni alias Richard, 44 na taong gulang at residente ng nasabing syudad. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang isang caliber 38 revolver, isang 9mm Taurus compact pistol at mga bala. Kasalukuyang nasa kusudian na ng kapulisan ng arestado at maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na armas na mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa buong komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nasukol ng mga operatiba ng Cebu City PNP ang isang street-level individual sa ikinasang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Tinutukan niya ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Ang nasa 102K na halaga na hininalang shabu mula sa street-level individual sinilunsad na bypass operation sa Barangay Kaputaw, Cebu City nito lamang Martes, 7 ng Oktubre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Timothy Romanelas, Station Commander ng Police Station 2, Cebu City Police Office, ang suspect ni si alias Ungas, 48 anyos, residente ng Purok 3 Lower Barangay Kaputaw, Cebu City. Dakang alas 8:40 ng gabi nang magsagawa ng bypass operation ang operatiba na kung saan naaresto ang suspect. Nakuha mula sa kanya 3 pakete na hinalang shabu na aabot sa 15 na gramo at may standard drug price ng 102,000 pesos, Winston na cigarette box at bypass money. Agad na dinala ang suspect sa nasabing himpilan para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang maigting na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga bilang bahagi ng advokasya para sa isang ligtas at maayos na pamayanan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Annalyn Canoog. Wala nang kawala ang isang lalaki na matagal nang pinaghahanap ng batas matapos siyang maaresto ng Northern Samar Police Provincial Office sa Barangay San Jose, Katubig, Northern Samar dahil sa kaso nitong murder. Nakibalita dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian. Autoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa Barangay San Jose, Katubig, Northern Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 9:35 ng gabi ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Katubig Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Katubig MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Dumako naman tayo sa bahagi ng Mindanao. Isang dating kasapi ng communist terrorist group ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Zamboanga del Norte bilang patunay ng kanyang pagtalikod sa armadong pakikibaka at pagnanais ng magbagong buhay.
ang buong balita mula kay Patrolwoman Joyce Abiog. Pagsasagawa ng mga operasyon kontra insurhensya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay tuluyan ang sumuko ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa 2nd Zamboanga del Norte Provincial Mobile Force Company, katuwang ang 901st Maneuver Company RMFB-9 sa Liloy, Zamboanga del Norte. Kinilala ng mga otoridad ang sumuko na isang magsasaka, edad 43 taong gulang at residente ng Bagong Silang, Gutalak, Zamboanga del Norte. Ito ay dating taga-suporta ng binuwag na Guerrilla Front Feliciano A ng Western Mindanao Regional Party Committee at siya umano ang naging pangunahing kontak at taga-supply ng pagkain at ng iba pang gamit para sa grupo nung ito ay aktibo pa. Ang nasabing sumuko ay nanumpa ng kanyang katapatan at isinailalim sa custodial debriefing at kalaunan ay pinauwi sa kanyang pamilya sa maayos na kalagayan. Ang pagbabalik loob ng dating rebelde ay nagpapakita na ang ating gobyerno ay seryoso ng wakasan ng insurhensya at terorismo sa bansa upang makamit ang isang bayan na tahimik, mapayapa at maunlad tungo sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Abiog. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki matapos maaresto sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Davao City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Reyna Rose Disipulo. Matagumpay ang drug buy-bust operation na sinagawa ng mga operatiba ng Talomo Police Station sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City. Ang nagresulta sa pagkakaresto ng isang drug suspect at pagkakakumpiska ng hinihinalang shabu nitong ika-7 ng Oktubre. Kinilala ng otoridad ang suspect na si Alice Lloyd, 34 anyos, residente na nasabing lugar mula sa kaniya nasamsam ang humigit kumulang 14,600 pesos na halaga ng hinihinalang shabu kung kaya naman ay nahaharap ngayon ito sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita na patuloy na determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga para sa kapakanan ng publiko at nagsisilbing paalala na umiiral ang hustisya at may kaakibat na parusa ang paglabag sa batas. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Hindi nakalusot sa mga operatiba ng South Cotabato PNP ang isang street-level individual matapos itong maaresto sa ikinasang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng hinihinalang shabu. Patrolwoman Emily Pedroso, ibalita mo. Arestado ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation ang isang street-level individual na lalaki matapos makuhanan ng hinihinalang shabu sa Purokwan, Barangay Bunao, Tupi, South Cotabato nito lamang ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa mga otoridad, kinilala ang suspect na si alias Sam na naaresto bandang alas 7:20 ng gabi sa isinagawang drug buy-bust entrapment operation ng Drug Enforcement Team South Cotabato. Nasabat mula sa suspect ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 2.5 grams na nagkakahalaga sa standard drug price na 17,000 pesos at 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga alinsunod sa programang Bagong Pilipinas na magkaisa na labanan ang mga sindikato ng droga sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang iligal na aktibidad at pagbuwag sa kanilang mga operasyon. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emily Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Matagumpay na nasa kote ng mga operatiba ng Butuan City Police Office
ang isang suspect sa ikinasang buy-bust operation na nagresulta sa pagkasamsam ng tinatayang 170,000 halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Karen Malilin. Nasamsam ang tinatayang 170,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Butuan City PNP sa Barangay Antongalon, Butuan City nito lamang Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek sa alias na Darna, isang street-level individual na naaresto matapos mabentahan ng ilegal na droga ang isang operatiba na nagpanggap na pusher buyer. Narecover mula sa sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng umigit kumulang 25 gramo at may tinatayang halaga na 170,000 pesos ayon sa standard drug price. Nasamsam din ang 6,000 pesos na mark money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng City Drug Enforcement Unit ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Karen Malilin. Aktibong nakiisa ang Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa isinagawang Local Legislative Executive Development Advisory Council meeting na layuning ipagbayuhin ang ugnayan ng mga lokal na opisyal at mga tagapagpatupad ng batas sa lalawigan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Nakiisang mga personahe ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa isinagawang Local Legislative Executive Development Advisory Councils para sa isang mahalagang organizational meeting na ginanap sa Dato Angal Midtimbang, Maguindanao del Sur nito lamang 7 na Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay personal na dinaluhan ni Police Colonel Sultan Salman Sapal, Provincial Director ng Maguindanao del Sur, Police Provincial Office, katuwang Provincial Governor ng Maguindanao del Sur, LGU, at iba pang stakeholders. Tinalakay sa pagpupulong ang mga pangunahing prioridad tulad ng infrastructure development, economic growth, social welfare, and environmental sustainability. Ang pagpupulong na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng nagkakaisang pamahala at pag-unlad ng komunidad at upang matiyak na ang mga programa at proyekto ay tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan upang magkaroon ng isang malusog na pamayanan. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Angela Bandarlipe. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 77 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil sa bagong Pilipinas at sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.